Hello guys, meron pong katanungan sa ating comment section. Sasagutin po natin ito ngayon. Narito po ang kanyang tanong guys. Pwede po ba magtanong? Ask ko lang po kung halimbawa po, natigil po ako maghulog ng contribution ko po sa PhilHealth since year 2022. Dahil nagamit ko na po siya sa unang anak ko. Kailangan po uli magamit sa January 2026 dahil yun po ididi ko. Pwede po kaya ng hulugan ko na lang is year January to December 2025. Magagamit ko na po ba ulit yon? So, yun po ang ganyang tanong. Sa case na tulad nito ay pwede pa rin magamit ang PhilHealth. Ngunit kailangan pa rin bayaran ang mga missed contribution ninyo. Sapagkat nakasaad po sa PhilHealth Circular number 2020 series of 005. Nakasaad po dito na kailangan pa rin bayaran ang inyong mga buwanang contribution na hindi nyo po nabayaran. Para patuloy na magamit ang PhilHealth, kailangan tuloy-tuloy po ang paghulog natin ng ating contribution. So, paano po ba ang computation kung magkano yung babayaran natin kapag last contribution po natin ay 2022? So, kukumputin po natin ang babayaran ninyo from 2023 hanggang 2026. So, for 2023, ang mababayaran nyo po from January to December ay nagkakalaga ng 4,800. Ang premium rate ng PhilHealth ay nagkakalaga ng 400 per month. At sa 2024, ang premium rate naman po ng PhilHealth ay nagkakalaga ng 500 per month. So, 500 per month. So, times natin yan sa 1 year. So, ito po ay nagkakalaga ng 6,000 pesos. At sa 2025 naman po, wala pong pinagbago. Ang premium rate pa rin ay nasa 5% pa rin. So, 500 times 1 year. So, 6,000 pa rin yung mababayaran ninyo. So, ganun lamang po ang computation para makuha ninyo kung magkano yung computation ng dapat yung bayaran sa PhilHealth. Dahil sa January 2026 po ang kanyang ididi, so kailangan po niyang bayaran ang kanyang contribution hanggang January ng 2026 upang kanyang magamit sa kanyang panganganak. Kung hindi kayang bayaran ang kabuuan ng inyong bayarin sa PhilHealth, maaari po ninyong hulugan ito ng paunti-unti. Pwede po ba mag-partial? Yes, pwede po mag-partial, ngunit nakadepende po ito sa evaluation ng PhilHealth. Depende po sa assessment ng PhilHealth kung magkano po yung maaari nyong mabayaran. Yes, maaari na po ninyong magamit ang inyong PhilHealth pagkatapos bayaran ang partial payment. Ngunit tandaan na kailangan pa rin bayaran ang natitirang balanse pagkatapos gamitin ang PhilHealth benefits. Kung walang trabaho o walang kakayang magbayad ng contribution, ay maaari po kayong lumapit sa tanggapan ng DSWD upang humingi ng tulong medical. Disclaimer lang po, ang mga impormasyon na aking babahagi sa video ito ay batay lamang po sa kasalukuyang policy ng PhilHealth. Tandaan, ang mga patakaran ay maaaring magbago depende sa mga bagong polisiya ng gobyerno. Kung may mga katanungan kayo ay comment nyo lang po sa baba at ating sasagutin yan. Kung gusto mo ng mga ganitong content, inanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa susunod natin mga videos na ating i-upload ay ma-update po kayo or ma-notify po kayo kapag may bago tayong videos na ating i-upload. Maraming salamat sa inyong mga panonood, mga kapartners. Bye-bye!